Praise the Lord, isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord. At sa kabuuhan po ng komunidad, ito po ang inyong lingkod. Kasama sila Pastora Ana Teresa Calugtong, Pastora Che Ubilla, patuloy na nagpapagamit sa Panginoon para sa kapurihan ng Panginoon upang patuloy na maipalaganap ang mensahe ng mabuting balita. So purihin po ang Diyos, purihin sa kabuuhan po ng programa. Tayo po ay patuloy na magsasama-sama upang pagsalusaluhan ang mensahe ng mabuting balita. Today is Friday, December 4, year 2020. Purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Siya po ay patuloy na luwalhatiin sa atin pong mga buhay. So purihin po ang Diyos. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga sa mga anak ng Diyos na nasasabik sa mensahe ng mabuting balita na ito po ay kanilang mapakinggan. Praise the Lord. So, bago po tayo tuluyan dumako sa mensahe ng mabuting balita, ang inyong lingkod po ay patuloy na nagre-remind sa bawat isa na atin pong i-share ang programang ito, atin pong i-post sa atin pong mga wall, atin pong itag yung atin pong mga kaibigan at hayaan po natin na ang mensahe ng mabuting balita sa biyaya po ng ating Panginoon ay malayang makagalaw sa buhay ng atin pong mga mahal sa buhay. Wala po tayong magagawa maliban lamang na ang Diyos ang gumalaw sa kanilang buhay. Ang Diyos ang mag-open o magbukas ng kanilang paningin. Maliban lamang na ang Diyos ang patuloy na gumawa ng himala sa buhay ng bawat individual at maipaunawa sa kanila ang mensahe ng mabuting balita. Saka lamang sila magkaroon ng pagkakataon na maunawaan kung ano ang patungkol sa tinatawag na paghahari ng Diyos. That's why we need to share to them this kind of program. We need to share to them the gospel of Christ. We need to share to them the good news. And then the second one is we need to pray. Pray, and pray. Huwag po tayong magsasawang manalangin. Ito yung sabi ni Apostol Pablo in the book of 1 Thessalonians chapter 4, chapter 5, verse 17 and 18. Lagi tayong manalangin at ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng atin pong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, napaka-importante po na tayo ay manalangin. Ito'y kagalakan sa ating amang nasa langit na naririnig niyang lagi at nakikita niyang lagi na tayo'y nananalangin. So, purihin po ang ating Panginoon. Ano man yung pagsubok na atin pong nararanasan, do not forget all things work together for our good. To us who love God, to us who are called according to His purpose. Sapagkat sa simula't simula pa, alam na ng Diyos ang kung sino ang Kanya. Kaya naman we need to pray. We need to pray. We need to ask always about God's help. Tulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa larangan ng buhay. So, praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. So, bago tayo tuluyang dumako sa mensahe ng mabuting balita, tayo muna ay mag-greet ng mga early birds na naandyan at patuloy na sumusubaybay sa bawat programa na meron po tayo. Good morning kay Sister Gina Ligaspi. Sister Gina Balani Ligaspi ng Barangay Cocoma, Candelaria, Quezon. Okay po ako, Sister Gina.
Nothing to worry about me. Lagi pong naandyan ang atin pong Panginoon. Opo, no, si Ate Josie Rivo. Good morning, Ate Josie. Opo, no. Praise the Lord. Salamat po sa inyong mga prayer. Sister Marivic Ratilla Kapuyan, good morning po. Sister Ravelina Gascon, opo, no, galing po ito ng La Union. Opo, no, good morning, Sister Ravelina. Opo, no. Regards po kay Brother Ed. Opo, no. Praise the Lord. Good morning kay Franz. Opo, Margalio. Good morning. Opo, no. Good morning kay Sister Angie De Vera. Opo, no. Praise the Lord. So, good morning sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Good morning kay Sister Marivic o kay Sister Merlin Vergara. Opo, no. Magandang umaga. Praise the Lord. Hallelujah. So, ayan. Purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay atin pong matatagpuan sa aklat ng Mateo chapter 16. Opo, no, beginning from verse 21. Opo, no, good morning kay Ate Luz. Opo, andyan na din si Ate Luz. Praise the Lord. Opo, no. So, sa lahat ng habol pa kay Brother Lito, ayan, good morning. Opo, no? Ayan. So, praise God. Opo, hindi ako nakapag-share kanina o nakapag-post kanina ng panggising. Opo, no? So, ayan po, no? So, tayo ay manalangin. Opo, no? So, praise the Lord. Atin pong idulog sa Panginoon ang umagang ito. Ama, sa pangalan ni Jesus na amin pong tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa panibagong umaga, panibagong hamon, at alam namin panibagong katagumpayan po ito na muli naming haharapin. Sapagkat kung papaanong nagtagumpay kami kahapon mula sa biyayang nagmumula sa iyo, alam namin na mayroon na namang nakalaan na bagong biyaya para sa amin sa araw na ito. At alam namin na mayroon na namang katagumpayang nakalaan mula sa iyo para sa amin sa araw na ito. That's why we are hoping na naandyan po ang iyong mga salita ay muli mong bubuksan sa aming mga puso at isipan. Muli na naman kaming kakausapin sa umagang ito upang sa umagang ito ay maranasan po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos sa amin gamit ang iyong mga salita. That's why we are praying, Father, in the name of Jesus. Just simply open our minds, open our hearts, and then this morning speak to us, O God, softly. Illuminate our hearts, Father God. Liwanagan mo po kami. Liwanagan mo ang aming puso, ang aming isipan. At hayaan po ninyo, Panginoon, na patuloy naming maideklara, mapanghawakan. There is no other gospel. Hallelujah. There is no other Savior. There is no other God but you, O Lord. Salamat po sa napakagandang umaga na iyong inilaan sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, ano man yung takbo meron yung aming panahon, we can do all things through Christ who strengthens us. So, Father God, salamat po sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito at mapapurihan ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, ayan po, good morning sa lahat. Good morning kay Brother Lito Mulano, opo, no, at bago tayo tuluyan dumako sa atin pong pagbasa, yung pong mga nanalangin para sa akin kahapon, ako po ay lubos na nagpapasalamat, opo, no, ang aking kahilingan sa Panginoon, magamit pa ako ng Panginoon sa mahabang panahon, maipangaral ang mensahe ng mabuting balita. Opo, no, alam ko po kung ano ang kondisyon nating mga tao dito sa ibabaw ng mundong ito. Ano man yung pagsubok na nating nararanasan, hindi po yan ang may kapangyarihan sa atin pong buhay. Ang Diyos po ang may kapangyarihan sa atin pong buhay. At kung mayroon mang pagsubok na dumadating sa buhay ng bawat individual,
Katulad ng nangyayari sa inyong abang lingkod, ito'y isang uri ng pagsubok upang patuloy tayong turuan na kumapit sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. So nagpapasalamat po ako doon sa mga nanalangin kahapon. Ang akin pong panawagan, patuloy ninyo akong ipanalangin. Opo, no? So let us go to the word. Opo, Matthew chapter 16 verse 21 up to following verses. Opo, no? Praise the Lord. From the time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and the scribes, and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give an exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. My brethren, this is the word of the Lord, and let his word be magnified in our midst this morning. Praise the Lord. Magandang umaga sa aking manugang, opo, no? At sa aking pamangkin na si Marivet. Magandang umaga sa inyo. So, purihin po ang Diyos. Opo, so okay, let us proceed. Opo, no, I'm hoping na nasagot po natin yung napakagandang katanungan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Who do men say that I, the Son of Man, am? Isang napakagandang katanungan, exclusively na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na mga mananampalataya. Bagamat pinasimulan niya ito sa isang uri ng katanungan, sino daw ako? Sabi ng mga tao, opo, no? Ang sabi po ng ilan ay kayo'y si Elias, si Juan Bautista, o sabi ng iba, si Jeremiah o isa sa mga propeta. Praise the Lord. Opo, no? At nagtanong na muli ang Panginoong Hesukristo, sa inyo, sino ako? Praise the Lord. At si Peter po yung sumagot, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Opo, no? So, mapalad si Peter, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang bagay na kanyang binanggit ay isang uri ng kaalaman na ipinagkaloob sa kanya ng Ama, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ipinaunawa sa kanya ng Diyos na makapangyarihan. Opo, no? So, at nagbilin ang ating Panginoong Hesukristo na huwag itong ipamalita kahit na kanino man, huwag itong ipagsabi kahit na kanino man. Opo, no? Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay kailangang pumunta sa Jerusalem upang doon ay magdanas siya ng hirap sa kamay ng mga pinuno, sa kamay ng mga iskriba, ng mga Saduseyo, ng mga Pariseo. Opo, at siya ay ipapapatay at pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Opo, no? So ito yung napakagandang sequence. Opo, no? O pagkakasunod-sunod ng tagpo na mayroong binabanggit ang banal na kasulatan about Jesus.
Opo, no, the disciples, they discover that Jesus, He is the great Savior. He has the key of the kingdom. Anyone He opens, it will be opens, and anyone He shuts, it will be shuts. Opo, no, ito po yung ating Panginoong Hesukristo na nagdideklara what kind of authority He have. Opo, and another, He declaring what kind of mission He have. Opo, no? Ito'y isang napakagandang mensahe na dapat na maging malinaw po para sa atin. Na hindi lamang authority ang hawak ng atin pong Panginoong Hesukristo when He comes to this world. He comes to this world for a mission. Opo, no? To be killed. At pasimula noon, ito po ay binanggit na niya sa mga alagad. Ipinaunawa niya sa mga alagad. Ibinalita niya sa mga mananampalataya. Ipinaunawa niya sa mga mananampalataya. Ano ang purpose? Para ang mga mananampalataya ay magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. This is the first one. Bakit kailangan ng mananampalataya ang kapayapaan? Sapagkat sa mundong ito ay napakarami ng tinatawag na pagsubok at hamon sa buhay. Mga problemang personal, mga problemang espiritual, mga problemang hindi natin kayang sagutin at solusyonan. Tanging ang Diyos lamang. And He was declaring the final solution of our problem. His death on the cross. This is the final solution of every problem we have. Praise the Lord. Opo, no? So napaka-inam ng mensaheng ipinapaunawa ng atin pong Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa 12 disciples, even to us who believe in Him. Opo, na ang kamatayan ng atin pong Panginoong Hesukristo ay hindi isang uri ng sumpa na dumating sa Kanya at ipapasa niya sa atin. Opo, no? Ang kamatayan ng atin pong Panginoong Hesukristo ay isang uri ng pagpapala na misyon niya nung siya pumunta sa ibabaw ng mundong ito at magkatawang tao upang ang pagpapalang kalakip nito ay maranasan ng mga mananampalataya. Opo, no? Nakakalungkot nga lamang isipin na pag pinag-usapan po natin ang buhay na meron ang tao sa ibabaw ng mundong ito, mostly of the people, specifically those who are not spiritually renewed, opo, yung hindi nakaranas na magkaroon ng pagre-reforma ang kanilang kaluluwa at espiritu, opo, no, mostly of the people are looking to their religions. Opo, no, ang relihiyon po ay walang magagawa sa atin. Mamamatay ang leader ng mga relihiyon, magpapapalit-palit ang bawat pinuno, ganoon at ganoon pa rin ang magsisilbing kalagayan ng bawat miyembro, meron ang bawat relihiyon. Hallelujah. Pero kapag ang mananampalataya ay nakatutok sa atin pong Panginoong Hesukristo, sa mabuting balita na nagpapakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo, opo, no, magkakaroon ng tinatawag na reformasyon ang iyong buhay pananampalataya. Opo, no, magkakaroon ng reformasyon ang iyong pag-iisip, magkakaroon ka ng tinatawag na pagkaunawa, pagkakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no, sapagkat ang katuruan patungkol sa atin pong Panginoong Hesukristo, ito yung magbabago ng iyong buhay at ng iyong kaisipan. Mauunawaan mong He died on the cross, not for the sake of Himself, but for the sake of those who believe in Him. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Opo, no? So napaka-importanting maging malinaw po ito para sa bawat isa sa atin. Opo, no? He bring to us the good news that He must die on the cross. That's the good news. Opo, no? Dinala niya ito sa atin. Ipinaunawa sa atin unti-unti. Pero mayroong mga pagkakataon na tayo ay katulad ni Peter. Opo, no? Mayroong mga taong aayaw ng problema. Opo, no, mayroong mga taong aayaw makakarinig ng patotoo patungkol sa problema. Opo, no, ang gusto lamang nila ay puro mga blessing, 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 blessing. I am not against blessing. Pero sa totoo lamang po, bahagi ng buhay ng tao, naglilingkod ka man sa Diyos o hindi, na mayroon kang problema sa mundong ito. Opo, no, may mga pagkakataon na ikaw ay magkakarayuma. Opo, may mga pagkakataon na ikaw ay tataas ang blood pressure. Opo, dahil mayroong mga bahagi sa iyong physical na katawan na
humihina resulta ng ating pag-edad. May mga taong ayaw itong pag-uusapan. Ayaw pag-uusapan ang kamatayan. Opo, no? But Jesus, He talked about His death. Hallelujah. Nais niyang ipaunawa, first, death is not the end of our life in this world. Hindi po ito yung katapusan ng buhay natin sa ibabaw ng mundong ito. Ang kamatayan ay pasimula lamang ng buhay at pagharap sa isang panibagong buhay, nakasama natin ang Diyos. So, yung mga bagay na nararanasan natin dito sa ibabaw ng mundong ito, bagamat tayo'y nahihirapan, opo, no? Kapag sumasakit ang tuhod, kapag sumasakit ang likod, opo, no? Kapag sumasakit ang anumang bahagi ng ating physical na katawan, opo, no? Ito'y isang uri ng pagpapaunawa na ganito talaga ang buhay ng tao sa mundong ito. Opo, no? Sabi nga ni Haring David, ang buhay ng tao umaabot ng 70, kung minsan nakaka-80. May 9 na po pa nga hindi na po napasama yun sa Biblia. Opo, no? Yung nanay ni Sister Ellie, opo, Sister Ellie Forbes ng Barangay San Roque, Unisan, Quezon. Opo, no? I think 90 something. Opo, no? Parang 98 na. Opo, no? Praise the name of the Lord. Opo, no? So malapit na siyang tumanggap ng 100,000. Opo, no? Mula sa atin pong pamahalaan. Opo, no? Pero yung edad po na yun, opo, 70, 80 or maybe 90. Sabi ni Haring David, ang buhay na yun ay punong-puno ng sakbibi at paghihirap. Praise the name of the Lord. Opo, no? Kahapon, parang puputok ang ulo ko. Hindi lang kahapon, pasimula nung isang araw. Opo, no? I discovered na meron akong blood pressure na 200 over 100. Opo, no? Ang mga kasama ko sa bahay ay naaalarma sa akin. But I am praying before the Lord. Ikaw po ang may hawak ng aking buhay at kung ako ay dumating sa puntong ako'y mamamatay, hindi ito ang katapusan ng aking buhay. Ang katapusan ng aking buhay ay kung ako'y dumating humantong sa tinatawag na kapahamakan. But salamat sa atin pong Panginoon, bago dumating yung bagay na yon, ako ay nakakilala at naunawaan ko kung ano ang misyon meron ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito. That He must die on the cross for the sake of those who believe in Him. And then, gusto kong ipaunawa muli yung atin pong pinag-aralan kamakailan lamang. Opo, no? Faith without reason is foolishness. Opo, no? O baguhin natin yung word. Faith without reason is futile. Hallelujah. Walang silbi yung ating pananampalatayang walang basihan. Opo, no? Yung naging member ka ng isang grupo o ng isang relihiyon at sasabihin mong may pananampalataya ka na, that is useless. Kailangan meron kang basihan. Kailangang isa ka sa binalitaan ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang buhay o patungkol sa kanyang mararanasan. Kailangang isa ka sa binuksan ng Diyos ang isipan o patungkol sa magandang balita na idinadala o ihinahatid sa atin ng atin pong Panginoong Hesukristo na sa panahon nating ito ngayon ay tinutulungan tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ito. Opo, do not forget that God's Word, it is the power of God into salvation to everyone that believe. For the Jew first and also for the Greek. Sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay ipinapaunawa niya na ito'y nagaganap sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at natatapos sa pamamagitan ng pananampalataya. We need to have a complete understanding. Opo, no, sa biyaya ng atin pong Panginoon. Baka naman sakaling hindi na kayo tumayo dyan sa inyong upuan at
pag-aralan na lamang ninyo, opo, yung Biblia nang wala ng tayuan. Hindi po ganon. That's why we need to pray. Because only the Lord, opo, no, can open our heart and mind. Tanging siya lamang ang makapag-i-illuminate ng ating puso't isipan. Siya lamang ang po ang magbibigay ng liwanag. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso. Paul, he is talking about spiritual eye. He is talking about spiritual understanding. Maunawaan ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Diyos. Ito yung panalangin ni Apostol Pablo. That's why we need to pray unceasingly. Hallelujah. We need to pray. Opo, ang ating Panginoong Hesukristo nagbibigay ng mensahe ng mabuting balita. Pasimula noon, ipinaalam na niya sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magdusa sa kamay ng mga Hudyo, sa kamay ng mga pinuno, at dadating ang panahon na siya'y ipapapatay, ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Opo, but Peter took him. Hallelujah. Peter took him. Kung atin pong idadramatize ang sitwasyong ito, hinawakan ni Peter ang Panginoon sa balikat at dinala niya ito sa malayo sa hindi naririnig ng ibang mga alagad. At sinabi niya sa Panginoon, hindi po dapat mangyari yan sa inyo. Opo, no? Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Opo, no? Praise the Lord. Pero ang ating Panginoon, bumalik kay Peter and sabi doon, he said unto Peter, get thee behind me. Ito yung masakit. Get thee behind me, Satan. Alam niyo po ba kung ano yung itinatanim ng dyablo sa atin pong isipan, sa atin pong mga na puso? Yun po bang katakutan natin ang kamatayan? Opo, no? Kaya po, pag pinag-usapan yung tinatawag na kamatayan, napakaraming tao ngayon sa mundong ito. Opo, no? Kung bibigyan po natin ng percentage, opo, no? Baka po sa 100 katao, 9 na po, opo, no? Ito'y haka-haka ko lamang po. 9 na po dito, opo, no? Hanggang 95, takot sa kamatayan. Opo, no? Sabi ng isang mananampalataya, hindi naman pastor takot sa kamatayan, pero huwag naman muna ngayon. Ang Diyos nga po ang may hawak ng atin pong buhay. Opo, at ang Diyos din po ang naglagay ng programa kung kailan tayo magpapasimula at kung kailan tayo matatapos. Huwag po nating kalilimutan, opo, no? Tayo ay gumagampan lamang sa isang uri ng eksena. Ang buhay natin sa ibabaw ng mundong ito ay parang pelikula. Ang Diyos ang may hawak ng script. Siya ang nagpapatupad ng script. Wala tayong ibang dapat gawin kundi gumampan at matapos kung hanggang kailan tayo dapat matapos. Opo, no? Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay nangyayari sa panahong itinakda ng Diyos na makapangyarihan. Itinakda ng Diyos ang mabuhay at itinakda ng Diyos ang kamatayan. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, sabi ni Peter, far be it from thee, O Lord. Hallelujah. Hindi po dapat ito mangyari sa inyo. But Jesus turned to Peter and said unto thee, get thee behind me, Satan. Praise the Lord. Opo, no? Thou art an offense unto me. Opo, no? Bakit thou art an offense unto me? Death is not a curse. Ang kamatayan po ay hindi sumpa. Kung inaakala natin na kapag mayroong namamatay ay sila'y sinumpa ng Diyos, no.
Ang sinumpa ng Diyos ay yung mga taong edad aywan ko kung meron nun. Yung edad 150 na, 180 na, 200 taon na, pero hindi pa namamatay. Opo, meron pong panahong itinakda ang Panginoon sa ganaong uri ng panahon. In the book of Revelation, sinabi ng Panginoon, mangyayari ang bagay na yan sa mga makasalanan at hindi kumilala sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, sa panahong iyon, hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi nila ito matatagpuan. Opo, no? Mayroong mangilan-ngila na nakakaranas ng ganyan sa atin pong kapanahunan. Na grabing paghihirap na sa karamdaman pero hindi namamatay. Praise the name of the Lord. Opo, no? Sa kabilang banda, ito'y pagpapala pa rin sa kanila ng atin pong Panginoon. Bakit? Sapagkat habang sila'y may buhay pa, may pagkakataon pa silang tumawag sa Panginoon. At hingin sa Diyos ang kaligtasan na ito'y kanilang maranasan. Buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay niyan. Hindi po kayang trabahuhin ng tao, opo, ang patungkol sa kaligtasan. Opo, ang kaligtasan po ay ang Diyos ang nagbibigay. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and it is a gift from God. Hallelujah! Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y regalo ng Diyos sa inyo. Praise the Lord. That's why we need to pray. Pray, 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 and pray. Opo, Jesus rebuked Peter and he said, get behind me, Satan, for thou art an offense for me. Ang ibig sabihin po nun, hindi yan pagsang-ayon sa plano ng Diyos. Hindi lamang sa Panginoong Hesukristo, kundi sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat individual na tao sa mundong ito. Thou art an offense. Hindi yan sa isip ng Diyos. Yan ay sa isip lamang ng tao. Kaya nga po tayong mga mananampalataya, we need to pray always at hingin natin sa Panginoon, Panginoon, alisin po ninyo sa aming puso yung takot sa kamatayan, sa aming isipan yung takot sa kamatayan. Opo, no, si Pastor Fred, opo, hindi ibig sabihin na handa na akong mamatay. Opo, nakakaramdam din po ako ng panahon na ako'y nag-iisip, paano yung aking pamilya, paano yung aking mga mahal sa buhay. Pero salamat sa Panginoon, God, He is in control of everything. Opo, no, mawala man tayo, mawala man ang sino man sa ibabaw ng mundong ito, hindi mawawala ang atin pong Diyos. Lahat ng bagay na mahal sa atin ay iingatan at pangangalagaan ng Diyos. God, He is in control. Praise the Lord. Opo, no? Hallelujah. So, sabi doon, get thee behind me, Satan, for thou art an offense unto me, for thou savored not the things that be of God, but that be of men. Then Jesus turned to His disciples. Opo, bumalik siya sa kanyang mga alagad, opo, no, at sinabi niya, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Kung sino man sa inyo ang nagnanais na sumunod sa akin, sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, kalimutan niya ang kanyang sarili. Aperneomai, denying of ourselves. Hallelujah. Pag sinabing self-denial, the Bible is talking about aperneomai. To accept that the body we have is not ours. The body that you have, opo, no, hindi po iyo yan. Pag-aari ng Diyos yan. Ang Diyos ang may programa kung anong klaseng galaw at gagawin meron.
Opo, no, yung ating physical na katawan. Bagamat binigyan ka ng Diyos ng kakayahang makapag-isip, makapagplano kung ano yung bagay na gusto mong gawin, nangyayari pa rin ay kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nasa sa tao ang pagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad nito. Praise the name of the Lord. So lahat ng bagay na atin pong ginagawa, ginagampanan, sinisimulan at ipinapagpatuloy, ito po ay dumaan lahat sa kapahintulutan ng atin pong Panginoon. Opo, He approve anything that He would like to approve and He reject anything that He would like to reject. Opo, no, ito yung trabaho ng atin pong Panginoon. That's why Jesus, He said to His disciples, if anyone wants to follow me, he must deny himself. Bakit? Sapagkat ang atin pong Diyos, opo, no, kapag naunawaan natin kung paano natin i-deny ang ating sarili, kung paano natin i-apply yung katagang self-denial, opo, no, we become now a selfless person. Opo, no, ang atin pong Panginoong Diyos ay magsisimulang i-take over ang gusto niyang gampanan sa iyong buhay. Malaya niyang gagawin ang gusto niyang gawin at layunin sa iyong pagkatao. Opo, no? So ano ang sabi doon ng atin pong Panginoong Hesukristo sa verse 25? Whosoever will save his life will lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sino ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay? Siya ang mawawala nito. Pero sinong mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin? Opo, no, sa aklat ng Marcos, mayroong kadugtong, sinong mag-alay ng buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita, siya ang magkakamit nito. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, ito po. First, we need to hear the gospel. Opo, no? Kailangan nating mababad sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi natin kayang i-deny ang ating sarili. Maliban lamang na ang ating puso't isip ay lutuin ng Diyos sa banal na salita ng Diyos. Opo, no? Sa kanyang mga salita. Maliban lamang na ang banal na espiritu ay magtrabaho ng buong inam sa atin pong buhay. Opo, no? So, ito po, if anyone wants to follow me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Do we see this? What shall profit a man if he gains the whole world, if he lose his own soul? Ano yung bagay na pwede niyang ipalit para matagpuan niya muli ang kanyang kaluluwa na napapahamak? Opo, no? Makikita po natin, wala. Kasi sinabi ng Panginoong Hesukristo, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi po pwedeng ibayad para matagpo ang muli ang iyong kaluluwa. Pero salamat sa Diyos, simula sa verse 21, makikita po natin ang ating Panginoong Hesukristo, mayroong program ang Diyos sa kanyang buhay na siya ay dapat mamatay para sa kaligtasan ng napakaraming kaluluwa. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang pambayad sa naliligaw na kaluluwa. Praise the Lord. So, papaano mangyayari ang bagay na yon? Opo, no? Kailangan po nating i-deny ang ating sarili. Let the plan of God, opo, no, be applied to each one of us. Opo, no? Praise the Lord.
Pupunta tayo ng Book of Romans, chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for our good. To us who love God. Pag sinabing to us who love God, to us who, opo, no? Tayong mga mayroong self-denial. Natutunan na magkaroon ng self-denial. Tayong mga natutunan na kalimutan ang ating mga sarili. Bakit? Because we love God. We love Jesus. Yung mga taong nakababad ang puso't isipan sa mensahe ng mabuting balita, hindi man nila mahal ang Diyos sa simula, sila'y tinuruan ng Diyos unti-unti na maibig ang Diyos. Hindi natin kayang sabihin, mahal natin ang Diyos, maliban lamang na tinuruan ka ng Diyos na ibigin siya. Praise the Lord. Opo, no? Nung simula ng atin pong Panginoong Hesukristo ang pagtuturo patungkol sa kanyang pagpunta ng Jerusalem, patungkol sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo o patungkol sa parusang kanyang tatanggapin, tatamuhin mula sa mga leader ng mga Hudyo. Ito'y pasimula ng pagtuturo ng Panginoon sa mga alagad upang siya ay unti-unting mahalin ng mga alagad, pahalagahan ng mga alagad. Ito'y pagtuturo ng atin pong Panginoong Hesukristo sa mga mananampalataya upang kalimutan ng mga mananampalataya na ibigin ang kanilang sarili at sa halip ay ang ibigin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So ang sabi ng ating ng ating kapatid na si Apostol Pablo, we know that all things. Pag sinabi pong all things, Paul, he is talking about good and bad. Beautiful and worse. Hallelujah. And we know that all things work together for our good. To us who love God. To us who are called according to His purpose. Sa atin na mga tinawag ng Diyos, ayon sa kanyang layunin. For whom He foreknew. Sapagkat sa simula't simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. At kung sino ang Kanya, ito yung Kanyang mga tinawag. Are you called by God? Praise God. Kung ikaw ay nakikinig ng mensahe ng mabuting balita, opo, no? At ikaw ay convicted ng mabuting balita, you are part of the call. Praise God. Sabi doon, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give an exchange for his soul? Ang ating Panginoong Hesukristo po, ang kanyang kamatayan, pambayad sa ating kaluluwa. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Tandaan po natin, opo, no? Hindi natin kayang gumawa ng mabuti, pero kapag ikaw ay mananampalataya, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan na makagawa ng mabuti. Sabi nga ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay, sabi pa rin po ni Apostol Pablo, opo, no? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang maisagawa kung ano ang kanyang kalooban. Praise the Lord. Verily I say unto thee, there be some standing here which shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom. What a very wonderful teaching mula sa atin pong Panginoon. Na sa oras na ikaw ay
magkaroon ng kasiguraduhan sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ang mga mananampalatayang kasama noon ng atin pong Panginoong Hesukristo, idiniklara ng ating Panginoon, there's some of them, hindi nila mai-experience ang kamatayan. Sa atin pong kapanahunan, there's some of us na hindi mai-experience ang kamatayan. Opo, no? Mula sa kamatayan, ngayon pa lamang, dadalhin ka na ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay na walang hanggan. You can experience it right now if you put your trust in God. Na hindi ka pa man nasa sa langit, pauupuin ka ng kasama ng Panginoong Hesukristo. Pauupuin ka ng kasama ng Panginoong Hesukristo sa kanan ng Diyos. Praise the Lord. So, magandang umaga sa mga anak ng Diyos. I'm hoping na ang mensahe ng mabuting balita ay nagdulot sa inyo ng kagalakan sa umagang ito. Do not be afraid of death. Hindi po yan katapusan ng buhay. Ang kamatayan ay pasimula ng buhay sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man yung ating nararanasan, all things work together for our good. Ano ang purpose? Turuan tayo, i-deny ang ating sarili at sumunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. Tanggapin ang katotohanan, ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao sa mundong ito ay bahagi ng plano ng Diyos sa atin pong buhay. Pangit man yan o maganda, all things work together for our good. Maaaring sa iba, yung pangit talaga. Pero sa atin, yung pangit, para pa rin sa ating ikabubuti. Praise the Lord. Opo, no? So, ayan po, tayo'y sama-samang manalangin this morning. At hayaan po natin na ang Diyos ay malayang makagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po'y dumulog sa presensya ng Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa biyaya at tulong na nagmumula sa iyo, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sapagkat ang mensahe ng mabuting balita ay patuloy mong ipinapaunawa sa amin. Katulad po ng aming Panginoong Hesukristo, from the very time na madiskubre ng mga alagad, He was the Christ, He was the Messiah. Simula noon, ipinaunawa na ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad na siya ay dadalhin sa Jerusalem para magdusa sa kamay ng mga pinuno, para mamatay. Para sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang mga mananampalataya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat. Salamat na unti-unti mo kaming tinuturuan. Salamat po na ang buhay namin sa mundong ito ay patuloy mo kaming binibigyan ng sapat na kalakasan upang ito ay mapagtagumpayan. Panginoon, kaming mga mananampalataya, turuan mo po kami na ang isipin ay hindi yung kung ano yung nasa sa isip ng tao, kundi turuan mo po kami na isipin ay kung ano yung nasa sa puso at nasa sa isip ng Diyos. Turuan mo po kami na pahalagahan namin yung kapwa namin mananampalataya, pahalagahan po namin yung mga tinawag at pinili ng aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, anong mapapala namin, makamtan po namin ang lahat ng bagay sa mundong ito kung ang mapahamak naman ay ang aming kaluluwa? Sino ang magbabalik sa amin ng aming kaluluwa?
Panginoon, turuan mo kami, pahalagahan po namin yung mga mananampalataya, yung mga nakikinig at nagtuturo ng mensahe ng mabuting balita. Pahalagahan po namin yung mga taong ikaw po ang Diyos na sinasamba at dinadakila sa buhay nila. Wag po ninyo kaming turuan na maging makasarili. Huwag po ninyong hayaan na kami ay makarating sa ganoong uri ng kalalagayan na ang amin pong iniisip ay ang sarili lang namin. Huwag po ninyong hayaan, Panginoon, kundi bagkus turuan mo kami na i-deny namin kung sino kami, kung ano kami, at ilaan po namin ang amin pong buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa anumang uri ng lugar kami naroroon, kami man ay nasa isang kumpanya o kami man ay nasa isang pabrika o kami man ay isang natatawag na empleyado ng opisina, turuan ninyo kami, Panginoon, na ang aming maipangalandakan ay ang iyong kaluwalhatian. So, Father God, we are praying for every believers. Ang iyong lingkod, Panginoon. Nananalangin ako para sa bawat mananampalataya na suportahan ang pangangaral ng mensahe ng mabuting balita sa anumang uri ng paraan na kanilang makakaya. Father God, we are praying for Brother Michael Malabad, kay Nanay Lucy, kay Tatay Hunyong, ang pamilya Malabad. Akin pong dalangin na ang pamilyang ito ay iyong patuloy na samahan at pagpalain. Ganon din po sila Franz Margallo, we are praying for them. Ang kanyang mga anak, sila Fumika at Dosumi Matsusaki Margallo, we are praying for them. Si Manay Salve, si Cheryl, si Faye, si Jo Marie, si Jonathan at Precialyn. Ganon din po sila Sister Aiko Shin, sila Sister Angie De Vera, ang kanyang pamilya. Panginoon, we are praying for them. Si Brother Jing Inigo, we are praying for him and his entire family. Ganon din po sila Brother Romnick Valerio, ang kanyang may bahay na si Sister Kat Valerio. We are praying for them. Praying for Brother Victor Condes Geriba, Brother Arnel Piquero. I am praying, Father God, na si Brother Arnel ay magaling na at nakalabas na ng ospital. We are praying also, Father God, kila Sister Marivic Ratilla Kapuyan, kila Brother Delio Kapuyan, kay Brother Dodong. Ganon din po kila Pastor Nilo Villacorta, kay Sister Leia Limit Pactoranan, kay Sister Nieves Limit. Praying also, Father God, sa buhay nila Ate Meli Mateo Balister, kila Sister Marlene Perilla, Sister Merlin Vergara. Ganon din po kila Sister Love Garcia Domingo, Sister Monica Garcia Domingo. We are praying for Rochelle and family, Harlene and family. We are praying for Ate Helen Marsan and then Kuya Rick Marsan, the entire Marsan family. We are praying. Ganon din po kila Sister Karen Dumangas, kay Brother Rodel Cabanganan. We are praying. Pastor Kaloy Balisi. We are praying. Ganon din po sa kabuuhan ng BJC family, BJC Metro Manila Local Church. We are praying for Brother Lito Mulano, Sister Imelda Mulano, the entire Mulano family. We are praying. We are praying for Moral family, Ate During Moral, Monique and Chris, the entire Moral and Sibunga family. Pagaduan family, Brother Eric, Sister She, si Baby Arian, the entire Pagaduan family. We are praying, Father God. Hubilya family,
si Pastora Che Hubilia, si Mama Tila, ganun din po si Sister Luz Kurong, si Brother Jason, si Brother Juby, si Sail, si Kuya Joe Kurong. Ang Herrera family sa pangunguna po ni Sister Joanna Pearl Herrera, Brother Christopher Herrera, sa kanilang anak na si Cassie. Ganun din po sila Sister Leia Escriba, Brother Ronnie Escriba, Brother Eman, Sister Ella, ang Pantalyon family, Sister Darlene at Brother JB. Ang Hinaro family, we are praying for Brother Hinaro, Sister Rosalie Doctama. Praise the Lord. Ang kanilang mga anak, Panginoon, we are praying for them. Kay Ate Josie Ribo and family, kay Christian, kay Ethan, kay Brian, kay Tintin, kay Kuya Willie, we are praying for the entire Rebo family. Praying for the Morales family, kay Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales at kay Brother EJ Morales, the entire Morales family. We are praying for them. We are praying also, Father God, sa Kalugtong family, kay Pastora Ana Teresa Kalugtong. We are praying. Hallelujah. Kay Brother Gerald Kalugtong, kay Brother Jose Martin Kalugtong, kay Brother Jojo Ebol, kay Sister Didit Ebol Kalugtong, the entire Kalugtong family. We are praying for them. At kami po'y patuloy ding dumadalangin maging sa BJC Apalit, sa pangunguna nila Ate Ellen Vergara, Kuya Rolly Vergara. Father God, we are praying for Kuya Rolly's health. Akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos sa kanilang buhay. Ganon din po kila Sister Princess, kay Brother Carlo, sa kanilang mga anak si Sian at si Zion, kay Brother Richel. We are praying for the entire Vergara family. Praying also, Father God, kay Sister Pilomena Morales, kay Sister Nati, kay Sister Edwina, kay Brother Lito, kay Sister Cecil, kay Sister Maricel. Father God, we are praying kay Kuya Felix, kay Tatang Emo, kay Sister Luz. Hallelujah. The entire BJC Apalit, we are praying for them, Father God. Ganon din po sa BJC Pitugo, sa pangunguna po ni Pastora Gemma Ditubio, kila Sister Mercy Marino, sila Sister Eli Forbes, Sister Delia Forbes, Sister Eli Gliani. Praise the Lord. Kila Sister Nena at Brother Dario, kila Sister Karen at Brother Embet, kila Sister Mini at Brother Anting, kay Sister Malu at kay Brother Danny, ganun din po kay Brother Miguel, the entire BJC Pitugo. At yun pong kanilang activities sa Pitugo na pagsasaayos ng bahay panambahan, akin pong dalangin na sila po ay iyong pagkaisahin, iyong bigyan ng sapat na kalakasan at maisakatuparan po ang kanilang layunin ng naaayon sa iyong kalooban. So Father God, we are praying, I am praying also for my family, pasimula po sa aking may bahay, at sa aking mga anak, aking pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos, maging sa akin pong mga kamag-anak sa lugar ng Tayabas, Quezon, ang akin pong mga pamangkin doon, ang akin pong mga kapatid, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. Hayaan mo po na ikaw ang Diyos na patuloy na maparangalan sa kanilang mga buhay. I am praying also, Father God, sa Bible study namin, o po yung grupo ng Bible study sa lugar ng Barangay Maraykit, San Juan, Batangas, sila Brother Bart Sibulyina, sila Ate Nelia Laraya, Kuya Jose Laraya, sila Sister Oyes, Sister Nori, si Nanay Presi, Sister Grace Murillo. At yun pong mga ginagamit mo po sa kapanahunan, mga ministers of the word, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. We are praying for the DBS Bible Study na pinangungunahan po ni Pastora Cora Vasquez, isang live on the air na Bible study through Zoom. We are praying for them. Kasama sila Sister Marie Consano, sila Sister Mary Ann, at Sister Marivet Rosales. We are praying for them. Ganon din po ang Magnificent Jesus Church sa pangunguna ni Pastor Arman de la Peña. Ang
Si Jesus ang pag-asa sa pangunguna ni Brother Ed Resuello, sila Sister Prime Resuello, sila Pastora Lilita Bandoy ng Jesus Christ True God and Eternal Life, together with Sister April Limbo and Sister Geneva Nicolas. Ang GCL Church sa pangunguna po ni Sister Elma Gutierrez, together with Sister Beniranda Castillo. At we are praying also, Father God, sa pamangkin po ni Sister Beniranda na si Jubilin Castillo, isang 5 years old child na sa kung saan ay mayroong stage 5 kidney disease. Father God, I speak healing in the name of Jesus. Aking dalangin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng batang ito at sa lahat ng mga may karamdaman, maging ang iyong lingkod, Panginoon. Akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng iyong lingkod na ito na kung kalooban mo po, Panginoon, na ako'y gumaling, akin pong patuloy na idinideklara ang kagalingan, Ama, sa pangalan ni Jesus. So, Father God, anuman ang iyong layunin, ito po yung mangyari. Salamat po at sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Every prayer petitions na meron ang bawat individual, sa iyo namin patuloy na idinudulog, Ama, at alam ko po na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin. So, Father God, allow me to declare this morning every prayer petitions, every prayer request are granted in the name of Jesus. Thank you, Father God. Glory, power, honor is yours, and we are very careful to give it back to you in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. So, good morning po sa mga mananampalataya. Opo, no, purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. Opo, no, at ayun po, no, akin pong panalangin na kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at bigyan ng kakayanang makagalaw sa sambahayang Kristiyano na ang Diyos ay patuloy na napaparangalan. So, purihin po ang Diyos sa inyong buhay. Opo, no? So, natapos na naman po yung ating isang oras na programa. I think overtime na naman si Pastor. Opo, no? So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. But before I leave, opo, no, gusto ko kayong kumustahin at batiin. Good morning kay Brother Lito. Opo, no? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Leia Limit Pactoranan. Opo, no? Good morning kay Franz. Opo, no? Kay Sister Susan Limbo. Good morning po, no? Praise the Lord. Good morning kay Sister Gina Balani Legaspi. Opo, no? Kumusta naman po dyan sa mga taga-Kokoma, kila Brother Moises, opo, no? At ganun din po kila Sister Ellen Legaspi, opo, no? Praise the Lord. Good morning kay Sister Minay, opo, no? Praise the Lord. Good morning kay Sister Pilomena Morales, opo, no? Good morning sa aking pamangkin, opo, no? Kay Marivet. Praise the Lord. Opo, no? Easy lang ang buhay. Pamangkin, opo, no, wag sasagarin. Hayaan ang Diyos ang manguna sa atin. Good morning sa aking manugang na si Jerry. Opo, no, praise the Lord. Kay Ate Luz Hubilya Kurong, good morning po. Opo, no, praise the Lord. Kay Sister Merlin Vergara, good morning po. Kay Ate Josie Ribo, good morning po. Kay Sister Marivic Ratilla Kapuyan, magandang umaga po. At yung mga taga dyan sa La Union, opo, no, good morning kay Sister Rivelina Gascon, opo, kumusta po kay Brother Ed Gascon, opo, no, praise the Lord, no, magandang umaga din po sa buhay ni Sister Angie De Vera, opo, no, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang Diyos na naghahari noon, ngayon at magpakailanman ay patuloy na buksan ang atin pong mga puso't kaisipan patungkol sa pagkaunawa sa kahalagahan ng mensahe ng mabuting balita. Naway patuloy niya tayong pagharian at maranasan natin ang kanyang makapangyarihang paggalaw sa atin pong mga buhay. Sapagkat sa Kanya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang kapurihan, ang kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Bye-bye po sa inyong lahat.